Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay muli namin pinapasalamatan sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating 10 Days of Prayer. Ngayon sa ika-6 na araw, ang pamagat ng ating paksa ay ang kaloob ng paghingi ng kapatawaran. Ang ating susing talata ay makikita sa aklat ng 1 Pedro Kapitulo 5, talatang 6. Ganito ang sabi ni Apostol Pedro, "Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo ay Kanyang itaas sa kapanahunan." Sa talatang ito, ipinapaalala sa atin ni Apostol Pedro na ang dakilang kinakailangan ng ating sanlibutan ngayon, ng bawat sambahayan, ay ang pagpapakita ng kapakumbabaan. Kung ang bawat isa ay magkakaroon ng kapakumbabaan, ay magkakaroon ng kaligayahan at kapayapaan ang bawat isa ng mga tao. Merong isang guro na siya'y nagtuturo sa isang boarding academy. Hindi lamang itinuturo sa paaralang ito ang basic principles ng pagbasa, pagsusulat at tungkol sa mathematics, kundi itinuturo din sa paaralang ito ang mga pangunahing prinsipyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Tinuturuan din sila kung paano mag-share ng salita ng ating Panginoon at kung paano magsagawa ng mga community services sa kanilang mga pamayanan. Ang gurong ito ay nagtuturo din ng vocational at iba pang mga subject. Isang araw sa kanilang vocational class ay merong 3 kabataan na nandun sa may labas at sila'y naglalaro doon sa lansan ng maraming mga kahoy. At sinaway nung guro yung 3 kabataan at ang sabi, "Mga anak, umalis kayo dyan sa salansan ng kahoy at baka kayo ay mabagsakan." Pagkalipas ng ilang minuto, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nabagsakan ng isang tabla ang paa ng guro. Siya'y talagang namimilipit sa sakit ng paa at siya ay talagang nagsayaw dahil sa sakit na naramdaman niya. Nung makita ito ng 3 kabataan, siya'y pinagtawanan. At dahil sa normal ang gurong ito, ay hindi niya napigil ang kanyang sarili na pagalitan yung 3 kabataan. Kanyang minura at pinagsalitaan ng hindi magagandang mga pananalita. So pagkalipas ng ilang mga minuto, siya ay pumasok sa kanyang silid at sa kanyang kwarto. At habang siya ay naroon, ay kanyang napag-isip-isip na mali yung kanyang nagawa. At naalala niya yung sinasabi sa Steps to Christ na itong ganitong libro, na sinasabi sa isang paragraph na ang sabi doon, "Sa bawat umaga ay inyong italaga ang inyong buhay sa Diyos. Gawin niyo itong inyong unang gawain at kayo ay manalangin. Nasabihin niyo, Panginoon, narito po ang aking sarili. Iniaalay ko ang aking mga panukala sa iyong paanan. Gamitin mo ako sa iyong paglilingkod. Manahan ka sa akin at hayaan na ang iyong gawa ay makita sa aking buhay." So nung maalala ng gurong ito, ang quotation na kanyang binasa, siya'y nag-isip-isip at ang sabi niya, "Hindi ko naipakita ang Panginoong Hesus sa aking buhay sa araw na ito." Kaya naisipan ng guro na lumabas sa kanyang silid at lapitan yung 3 kabataan. So kinausap niya yung 3 na ang sabi niya, "Mga anak, ako ay nalulungkot sa nangyari sa atin kanina. Pwede bang ako'y inyong patawarin? Kayo ay napagwikaan ko ng hindi magagandang panalita, kaya ako ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Kung maaari, ako ay inyong patawarin." Ang sabi ng 3 mga kabataan, "Sir, okay lang po, naiintindihan namin kayo." So natuwa ang gurong ito at ang 3 kabataan. At pagkatapos ng ilang araw, ay muli siyang nagturo sa kanyang klase at muli niyang
ginamit ang aklat na ito na Steps to Christ at nadaanan nila ang isang quotation sa Steps to Christ, page 71-72 na ang sabi, "Many who are really conscientious." Marami daw sa mga nakakaalaala at nagnanais na mabuhay para kay Kristo. Kalimitan ay nagdadala upang sila ay bumagsak sa kanilang mga sariling kahinaan at sa pamamagitan ng paghiwalay kay Kristo ay umaasa ng pagtatagumpay. Ang sabi pa sa quotation, "Rest in God." Tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos sapagkat siya ay handa na tayo ay hawakan ng kanyang kamay at dadalhin niya tayo at gagawing mananagumpay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So napakaganda ng quotation na ito na kanilang napag-aralan na ito'y nagpapaalala sa bawat isa sa atin, mga kaibigan, na kung tayo pala ay handa na humingi ng tawad, magpakumbaba, at tayo ay handang italagang ating buhay sa ating Panginoon sa araw-araw, tayo ay tutulungan niya at bibigyan tayo ng biyaya na tayo makapanagumpay sa ating mga kahinaan. Totoo po na walang taong perpekto. Lahat ay may kahinaan. Pero napakaganda ng pangako ng lingkod ng Diyos, Ellen G. White, na sumulat ng aklat ng Steps to Christ, na ang sabi niya, "He will bring you off more than conqueror through Him that has loved you." So mahal po tayo ng ating Panginoon, mga kaibigan. Kaya kung tayo lamang po ay hihingi ng tawad at magpapakumbaba, ang biyaya ng Diyos ay nandun at tayo po ay kanyang gagawing mananagumpay. Nakagraduate ang mga kabataang ito. Lumipas ang maraming panahon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatanggap ng isang sulat ang gurong ito. At ang sabi sa sulat, "Sir, naalala ko po ang nangyari sa atin noon sa school. At naalala ko ang inyong ginawa na kayo po ay humingi ng tawad at kapakumbabaan. At alam niyo po, yung inyong ginawang halimbawang yon. Ngayon ako po ay meron ng mga anak. At ito ay ginagawa ko sa aking mga anak, na kapag ako'y nagkakamali at nagkakasala, ako'y humihingi ng tawad sa kanila at nagiging maligaya at masaya ang aming buhay. Sir, maraming salamat po sa inyong halimbawang ipinakita sa amin." So mga kaibigan, kahit tayo po ay mga magulang, matatanda na, kung tayo po'y may pagkakamali at pagkakasala, sana sa tulong at biyaya ng Diyos, tayo po'y matutong magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. At ang sabi sa Biblia, ang nagpapakababa ay siyang matataas. Totoo po, ang sabi ng Biblia, ang kailangan ng ating sanlibutan ngayon, ang kailangan ng ating mga paaralan, ng bawat pamilya, ay magkaroon ng kapakumbabaan at sana'y matutong humingi ng tawad kung tayo man ay nagkamali. Kaya sa pag-aaral nating ito ay dinidiin sa atin ang kaloob ng paghingi ng kapatawaran. Pinapaalala sa atin ng banal na kasulatan at ng aklat ng Steps to Christ na kinakailangan tayo po ay matuto na humingi ng tawad, matuto tayong magpakumbaba, at kapag ginawa natin yan, matutuwa ang ating Panginoon, magiging masaya ang ating buhay, sapagkat ang sanhi po ng maraming pagkakasakit ngayon, mga relational problem, is dahil po sa hindi marunong humingi ng kapatawaran at hindi marunong magpakumbaba. Kaya maraming relasyon ang nasisira, maraming pamilya nawawasak dahil sa hindi marunong magpatawad at hindi marunong humingi ng pagsisisi. So mga kaibigan,
Sa ating pag-aaral sa araw na ito, tayo po'y pinapaalalahanan na ang Diyos ay nandyan lang po. Ang sabi sa Biblia, kung tayo lamang po ay hihingi ng tawad, siya ay handa at tapat na tayo'y linisin sa ating mga kasalanan at sa ating mga karumihan. Sana po matuto tayo na maging mapagpakumbaba, matuto tayong humingi ng kapatawaran, sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. Pagpalain po tayo at sana sa tulong ng Diyos, tayo po ay maging mapagpakumbaba. At ang sabi ng Biblia, kung tayo magiging mapagpakumbaba, darating ang panahon na tayo po ay kanyang itataas. Pagpalain po tayo at sa oras na ito, ay nais ko po mag-alay ng isang tanging panalangin para po sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Minamahal po namin Diyos, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Na bagamat kami po ay mga makasalanan, kami may mga pagkukulang, pagkakasala, nariyan po kayo handang duminig ng aming dalangin at handang magpatawad ng aming mga pagkakasala. Panginoon, aking pong idinadalangin na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na sa tulong ng banal na Espiritu ay makita sa aming buhay ang kapakumbabaan. Makita sa aming buhay ang katwiran at likas ng aming Panginoon na kami po ay matutong humingi ng tawad at matuto kami na maging mapagpakumbaba. At inyo pong ipinangako sa inyong banal na salita na kung kami magpapakumbaba sa ilalim ng inyong makapangyarihang kamay, kami po ay inyong itataas sa mga darating na panahon. Kaya Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo kami sa aming pagmamataas. At akin pong idinadalangin sa oras na ito, na tulungan niyo po ang aming gawain, ang mahigit na 800 paaralan sa buong sanlibutan, ang paaralang Adventista, na kung saan meron kami na mga mahigit na 2 milyong mga kabataan, na sana ang aming mga paaralan ay maging ahensya upang maikintal sa isip ng aming mga kabataan, na ang aming mga kabataan ay matutong mabuhay na naglilingkod sa inyo, at higit sa lahat, makita sa kanilang buhay ang kapakumbabaan. Salamat po, nadidinggin niyo ang aming dalangin, at pagpalain niyo po ang inyong gawain sa kabuuan. Pagpalain niyo ang aming mga leaders sa buong sanlibutan. Tulungan sila nakakitaan ng kapakumbabaan, na sana sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay maging mabuting halimbawa sila, at sila po ay patuloy makapagbigay ng encouragement na magkaroon kami ng malapit na relasyon sa aming Panginoon. Salamat po, nadidinggin niyo ang aming dalangin, at salamat po, natutulungan niyo kami na makalakad ng may kabanalan at makita sa aming buhay ang larawan ng aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin at pakiusap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So kayo po ay aming muling inaanyayahan na subaybayan po natin ang ating 10 days of prayer. Maganda po ang ating tema ngayon, kung paano magkakaroon ng malalim na karanasan sa ating Panginoon. So muli po, inaanyayahan namin kayo na patuloy nating subaybayan ang mga pag-aaral, at nawa ito po ay magbigay sa atin ng paalala at mabuting karanasan na tayo ay patuloy na maglingkod at mabuhay na nagtatapat sa ating Panginoon hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Arnel A. Gabin.